Nagulat na lamang ang isang milyonaryong negosyante na napag-alaman niyang sa isang lumang sasakyan lamang o trailer naninirahan ang kanyang anak kasama ang kambal niyang mga apo. Kaya agad siyang dumako roon para sila ay makuha. Lingid sa kanyang kaalaman na maiiba nito ang takbo ng kanyang buhay. Habang nag-iisa sa pagkainan ay tinitikman na ni Ben Doyle ang kakahiwa niya lamang na malambot na steak nang bigla na lamang siyang nakadinig ng kakaibang ingay sa kanyang malawak na mansyon. Kaya agad niya na lamang nakinuha ang remote at nagbukas ng TV para makinig ng balita na normal niya namang ginagawa. Nakasanayan na ito ni Ben dahil wala naman siyang pamilyang may tuturing. Ang kanyang dating asawa na si Cindy ay matagal na siyang iniwanan kasama ang kanilang anak na si Leia. Ito ay dahil hindi pa ganun katagumpay si Ben ng mga panahong iyon. Nagsusubok pa lamang si Ben noon na bumuo ng sarili niyang negosyo. Gayunpaman, gaya ng iba, ay naranasan din ni Ben ang mabigo sa una. At kahit na determinado pa si Ben na lumaban, ay sadyang iba na ang pananaw ng kanyang asawa na walang ibang ninais kundi ang magandang buhay sa hinaharap. Rason para humantong sa divorce ang kanilang pagsasama. Patapos iyon, ay nakisama na si Cindy sa ibang lalaki at nagpakasal sa isang mayaman. Bigo din si Ben na may laban ang kustodiya ng kanilang anak sa korte, kaya pinapadalhan na lamang niya ito ng regalo sa bawat taon ng kanyang kaarawan hanggang sa kanyang pagdadalaga. Ilang taon pa ang makalipas. Matapos makatanggap si Ben ng isang work transfer ay mas nagkalayo pa ngayon ang landas ng dating mag-asawa. Dito na nawala ng kontak si Ben kay Leia, kaya't pilit nitong kinukulit si Cindy sa pagtatanong. Nais lamang sana ni Ben na makamusta ang kanyang anak pero hindi na pinapansin at sinasagot ni Cindy ang kanyang mga mensahe at tawag hanggang sa puntong mawalan na talaga si Ben ng komunikasyon sa kanila. Doon, simulang nakipagsapalaran si Ben na mag-isa sa pagnenegosyo nang walang sino man sa kanyang tabi. Diskarte lamang ang kanyang dala, pagsisikap at determinasyon. Wala nang ibang pinagtuunan ng pansin si Ben noon kundi ang kanyang negosyo. Mapaumaga man o gabi ay hindi niya ito iniwanan at pinabayaan. At sa pagdaan ng panahon ay nakilala din siya at naging isang milyonaryo. Nagkaroon siya ng yaman, kasikatan, pangalan sa pagnenegosyo at komportableng lagay sa buhay. Pero dito din niya naisip na mahirap maging masaya sa lahat ng bagay na iyon kung nag-iisa naman siya at walang nagmamahal sa iyo. Gumigising siya sa umaga na wala man lang bumabati sa kanya na kahit na sino, kumakain, nanonood ng TV at natutulog ng mag-isa. Malayo ang buhay niya ngayon sa kung ano man ang pangarap niya dati. Habang nanonood ng balita ay una nang bumungad sa kanya ang report patungkol sa women empowerment. Ang lalaki doon ay nakapagsagawa na ng interview sa iba't ibang mga babae mula sa magkakaibang estrata pero wala namang interes si Ben sa ganoong bagay. Wala na bang ibang may babalita ngayon na mas importante? Pagrereklamong sambit ni Ben, sabay hawak na muli ng remote para ilipat ang channel. Pero napahinto na lamang siyang bigla nang makita ang isang bagay dahil ang babaeng kasunod na i-interviewin ng reporter ay walang iba kundi ang kanyang anak. Doon din nalaman ni Ben na si Leia sa ngayon ay may kambal na anak at naninirahan lamang ngayon sa isang lumang sasakyan. Anong ginagawa niya doon? Napatitig ng husto si Ben sa screen ng kanyang TV. Matapos yun ay nagmamadali na siyang lumabas patungo sa kanyang sasakyan at agad na nagmaneho. Binase na lamang niya sa Google Map ang lokasyon na dapat niyang puntahan. Anong ginagawa ni Leia sa ganong lugar? Hindi ba siya sinama ni Cindy patungo sa ibang syudad? Bakit nauwi siya sa ganong kalagayan? Sa dami ng tanong na naglalaro sa isip ni Ben ay halos masiraan na ang kanyang utak. Binilisan na lamang ni Ben hanggat maaari ang kanyang pagmamaneho at matapos ang ilang oras ng malayong biyahe ay narating na rin niya ang lugar kung saan naroroon ang sasakyan o trailer na tinitirhan umano ng kanyang anak at kambal na apo. Hapon na noon at medyo paggabi na pero malinaw pa rin sa paningin ni Ben ang kalumaan ng sasakyang tinutuluyan ni Leia. Naluha na lamang si Ben nang ito ay katukhin. Pinagbuksan din naman agad siya ni Leia na nagulat naman nang mabungaran ang kanyang ama. Dad? Anak, anong nangyari sa'yo? Paanong... Hindi na natapos pa ni Ben ang kanyang pananalita dahil hindi na nito napigilan ng sarili na mayakap ng mahigpit ang kanyang anak.